Agad napansin ng doktor ang markang hugis dragon sa batok ng batang babae. Ito ay namamanang katangian ng pamilya ng kanyang matalik na kaibigang presidente, agad niyang napagtanto na malaki ang posibilidad na ito ang nawawalang sariling anak na babae ng kanyang kaibigan, kaya habang nag-e-examine, lihim siyang kumuha ng isang hibla ng buhok ng bata at dinala ito para sa paternity test. Lingid sa kaalaman, ang presidente sa mga sandaling ito, dahil 30 taon ng single mula pagkasilang, ay nakaluhod sa harap ng ancestral hall at pinapagalitan ng kanyang mga lolo, subalit sa sandaling iyon, sakto namang natanggap niya ang tawag mula sa doktor. Anong sabi mo? May anak akong babae. Nang makita ng lahat ang resulta ng paternity test at ang markang hugis dragon sa batok, agad nilang nakumpirma na ang bata ay tiyak na kadugo ng pamilyang Song. Kaya agad silang nagdala ng bilyon-bilyong yaman at pumunta sa ospital para kilalanin ng kamag-anak. Noong pala, 6 na taon na ang nakalipas. Isang babaeng estudyante sa kolehiyo, sa isang class reunion, ay nilagyan ng gamot sa inumin ng isang babaeng mapanlinlang. Hindi inaasahang nagkaroon siya ng ugnayan sa presidente. Pagkalipas ng isang buwan, natuklasan niyang buntis pala siya. Nang malaman ito ng babaeng mapanlinlang, agad niyang ikinalat ang balita sa buong eskwelahan. Gumawa pa siya ng paraan para patalsikin ang babae sa eskwelahan. Mula noon, ang babae ay naging tagasilbi na lamang at mag-isang pinalaki ang kanyang anak. Hindi inaasahan na makalipas ang 6 na taon, nang lagnatin ang kanyang anak na babae, sakalang lumitaw ang markang hugis dragon sa batok nito. Agad nitong naalarma ang buong pamilya ng presidente, bata't matanda, ngunit hindi nila inaasahan na pagdating ng presidente sa ospital kasama ang grupo ng mga lalaking nakaitim, ay sakto namang nakasalubong lang nila ang babae. Sa wakas, dumating ka na. Tinulungan kitang mahanap ang iyong sariling anak na babae. Sabihin mo kung paano mo ako pasasalamatan. Tada, narito lang siya. Siya ba yung sinasabi mo? Paliwanag ng doktor, kani-kanina lang nandito pa siya pero palihim na siyang umalis, nandito lang talaga siya kanina. Lahat kayo, harangan ng lahat ng labasan ng ospital. Siguraduhing mahanap ang mag-ina. Samantala, ang lolong hirap ng kumilos ay naiwan ng 300 metro ng presidenteng mapagkalkula habang tumatawid ng kalsada. Hindi inaasahang nabangga siya ng kotse ng babaeng mapanlinlang at natumble, subalit walang pakialam ang babae sa kalagayan ng matanda. Sa halip ay ininsulto pa siya nito, na kung masira raw ang kanyang kotse ay hindi niya ito mababayaran. Mabuti na lang at dumating agad ang batang babae. Ale, tawiran po ito, kayo po ang unang lumabag, hindi po ito kasalanan ni Lolo. Saan galing ang paslit na to? Maniwala ka't sa hindi, pupunitin ko yung bibig mo. Tigilan mo siya, may mali ba sa sinabi ng anak ko? Sa sandaling iyon, biglang nakilala ng babaeng mapanlinlang ang babae bilang ang dati niyang kaklase sa kolehiyo na kanyang dinroga at ipinahamak. Pagkatapos, akma pa niyang pagbubuhatan ng kamay ang batang babae. Nang makita ito ng ina, agad niya itong itinulak palayo. Sinabi niya rito na tumawag na siya ng pulis trapiko kung alam niya ang mas makabubuti. Umalis ka na. Hindi ka nagbigay daan sa pedestrian, ikaw ang may buong kasalanan. Maltang 202 puntos na kaltas, ha? Lolo, may masakit po ba sa inyo? Gusto niyo po bang pumunta sa ospital para sa isang full body check-up? Sakto, may ospital po riyan sa tabi, yung medyo alanganin. Nang makita ito ng babaeng mapanlinlang, wala siyang nagawa kundi magbitiw ng masasamang salita at kaiyahiyang tumakas. Nang may tayo ng dalawa ang matanda, habang tinitingnan ng mabait at maunaw ang batang babae, hindi niya maiwasang isipin na kung mahanap na ang kanyang apo sa tuhod na babae, siguradong magiging kasing talino at kasing kayat ito ng batang nasa harap niya. Salamat, ha? Nakita ng presidente na ang mag-ina ay tila napakapamilyar. Bakit kapag nakikita ko ang babaeng ito, may nararamdaman akong hindi maipaliwanag na pagiging pamilyar? Bakit kapag nakita ko ang babaeng ito, parang may hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam? Ano ang tinitingnan mo? Umalis na ang lahat. Lolo, bakit ka lumabas na mag-isa? Hindi pa ba? Bakit? Hindi ka pa rin mapakali tungkol sa apo kong apo? May balita na ba tungkol sa apo kong apo? Wala pa. Hindi mo pa rin magawang ayusin ang bagay na ito. Ay, may larawan ka. Wala rin. Pero,
Ayos lang din naman. Basta't dugo ko ay mula sa pamilya ng Song. Yung ganun. Yung kakaibang katangian na nasa akin, ay dadalhin. Kapag ito ay lumitaw, makikita natin. Hanapin siya. Bakit ka pa nag-aantay? Hindi ka ba pupunta agad? Pupunta na ako. Pupunta na ako. Mabaho kang bata. Nanay, tumunog ang telepono mo. Tumawag na. Magandang araw po. Ito po ba si Ginoong Su Yuching? Ang resume niyo po ay natanggap na. Naaprobahan na po. Pwede po ba kayong makapunta bukas ng alas 10 ng umaga para sa interview sa Song Group? Totoo ba? Mama. Nakahanap ng bagong trabaho si Mama. Mama, kailan babalik si Papa? Man, sa puntong ito, hindi na itinatago ni Mama sa iyo. Tara, ipapakita sa iyo ni Mama ang isang bagay. Man, ito ang iyong tatay. Mama, tatay ko. Kailan siya namatay? Mahabang kwento yan. Man, ipapain ko na siya ng masamang amoy sa tatay mo. Ayos na lang ba, Pangulo Song? Oo, ayos lang ako. Kapag may balita ka tungkol sa kanila, unang ipaalam mo agad sa akin ha. Oo. Susunod na si Su Yuching. Okay. Hello, ako si Su Yuching. 23 taong gulang na ako. May karanasan ako sa malaking kumpanya. Ngayon ay nag-i-interview ako para sa posisyon ng pangkaraniwang manggagawa. Nagtapos ako ng high school. Bakit mo naiisip na makakapagtrabaho ka sa Song Group, Ginoong Shen? Bagaman hindi mataas ang aking edukasyon, marami naman akong karanasan sa trabaho. Maraming karanasan. Ha. Karanasan sa pag-aalaga ng mga lalaki. Karanasan sa paggawa ng bahay. Dahil tinanggap na ng Song Group ang aking resume. Nangangahulugan itong kinikilala ang aking kakayahan. Huwag mong gawing personal ang atake. Nakasulat sa iyong resume na ikaw ay single. Pero malinaw na may isa kang 5 taong gulang na bata na buntis bago ikasal. May mali ba sa sinasabi ko? Supervisor Shen, darating din ang araw na magiging ina ka. Pakisuyong mag-ingat sa sinasabi mo. Hindi ako katulad mo. Nabuntis sa kolehiyo. Na-expel pa ng paaralan. Ayos lang. Kung sasabihin mo na ang anak mo ay hindi cute, kailangan mong ipaliwanag sa lahat kung sino ang ama ng bata na expel. Hindi ko akalain na mukhang inosente siya. Napaka hindi maayos ng pribadong buhay. Sino ang nagsabi na hindi? Tingnan mo, siya ay nagkaanak kahit hindi pa kasal. Kahit na ako ay may mataas na paaralan lang na edukasyon. Ngunit ang edukasyon ay hindi nangangahulugang kakayahan. Magsisikap din ako sa mga piraso ng oras. Magsagawa ng sariling pag-aaral at patuloy na pag-unlad ng sariling kasanayan. Kawili-wili. At saka, hindi ba tinanong ninyo kung ano ang aking mga kalakasan? Isang solong ina, kaya kung gawin lahat, walang trabaho, mas mahirap pa dito. 24 na oras araw-araw, walang pahinga, walang bonus buong taon, walang weekend. Sa tingin ko, mas kaya ko kaysa sa inyo, mas karapat dapat, sa mataas na intensity na trabaho. Yung babae ba ay ganito rin? Ang ginugol sa mga taon. Sige, ang dami nang nasabi, pero hindi pa rin kita maiiwasan. Sa iyong hindi kaaya-ayang ugali. Sinasabi ko sa iyo, ang Song Group ay hindi kailanman tatanggap ng tulad mo na may masamang asal. Ikaw. Pwede ka nang umalis. Tinawag mo ako dito para sa interview, para lang ako'y hamakin. Tama ba? Akala ko ang Song Group ay ganito ring mapagsamantalang peke, kung ganito nga. Ganito ang kumpanya, ayokong pumasok na lang. Sandali lang. Sila ba siya ba? Kuya Songjin, bakit ka nandito? Shen Jingyi. Ito ang paraan nyo sa HR, sa pagkuha ng tao, di ba? Kuya Songjin, pasensya na po. Ako ang representante ng Song Group. Sa hindi magalang na ginawa kanina, humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ko alam kung gusto mo pang pumunta sa Song Group.
Kung gusto mo lang, maaari mong isama ang iyong anak. Sinasabi mo bang totoo ito? Oo, tandaan ninyo. Magsasagawa ng masusing investigasyon ng SOM sa hinaharap tungkol sa ganitong uri ng diskriminasyon. Kapag natuklasan, agad na aalisin. Napakabuti. Ngayon ay puno na ng bayad sa paaralan. Walang dapat ipag-alala. Walang magbabantay sa trabaho. Puno na ito. Bakit kayong lahat ay nakatulala? Magsimula na kayong magtrabaho. Su Yuqing, swerte mo sa pagkakataong ito. Pagkatapos, makikita natin. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Su Yuqing. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Su Yuqing. Ano ang pangalan ng anak mong babae? Pasensya na. Nakaon na ang mikropono at ang speaker. Ajun, ipapakita ko sa'yo. Ito ang tank na binili ko sa Timog. Nandito ang apo kong babae. Pinapabago ko sa kanya araw-araw. Gusto kong palitan niya ito araw-araw. Ako pa. Tingnan mo. Nakaon na ang mikropono. Katatapos lang sa auction sa Beijing, nakaon na ang mikropono. Gumastos ng 100 bilyon para makuha ang anti-gang ito. Tamang-tama para sa aking apo sa tuhod. Gagawin itong laruan. Ay naku, anong meron dyan? Ang gulo-gulo naman. Lihim na hangin, speaker, at camera ay nakaon. Magandang apo, tingnan mo, nakaon na ang mikropono. Maasahan ba ang regalo ni Lolo? Tingnan mo, haha. Lolo. 5 taon pa lang ang anak kong babae. Hindi siya makapaglaro ng mga bagay na ito. Haha. Pasensya na, nakakatawa. Ikaw ba, ay may anak na babae? Gusto ko sanang itanong sa iyo. Halimbawa, itong mga batang babae, ano ang karaniwang gusto nila? Mga babae kasi. Karaniwan ay gusto nila mga manika, at mga damit prinsesa. Mayroon akong isang hindi pangkaraniwang hiling. Sasang-ayon ka ba, HMM? Hey, boss. Bakit mo ako tinawag dito? Hindi ba't gusto mong gamitin ako para sa palitan ng katawan? Sige, sabihin ko na, hindi ako makikipag-sex. Hindi pa ako gutom sa ganito. Ganoon na antas. Sa loob ng kalahating oras, ay pack mo lahat ng damit pambata sa mall na ito. Ibigay mo sa akin. Sige. Sobrang labis naman ito. Tingnan mo nga ito. Alin ang mga bagay na mas gusto ng mga babae. Kaya pala tinawag ako ni Ginoong Song para tulungan siyang pumili ng regalo para sa kanyang anak na babae. HMM. Ito. At ito pa. Karaniwan, gusto ng mga babae ito. Pero tungkol sa panda, hindi naman kailangang pink lang. Tulad dito. Magugustuhan din ng mga babae. Lahat ng sinabi niya ay nakabalot. Oo. 10, 100, 1,000. 100. Inoong Song, ano ito? Aniniwala ako na magugustuhan ito. G anak mong babae. Hindi. Asyado itong mahalaga. Sipan mo na lang na, taay pasasalamat. Tulong mo sa aking lolo. Mayroon pa bang kailangang bilhin? Salamat po, Ginoong Song. Napakabuti ni Ginoong Song sa kanyang anak na babae. Sana si Maman ay ganoon din kabuti na ama tulad niya. Ito rin ba ay ipapabalot? Hindi. Dumaan lang. Pupunta ako roon para tingnan. Hindi. Dumaan lang talaga. Pupunta ako roon para tingnan. Xiaoshu, yung kakulangan sa tao sa pabrika, nakapuno na ba? May bagong dating na batch ngayon. Pagkatapos mag-apply, ang kabuuang bilang, pwedeng umabot ng 5,000. Kaya naman talaga, sige, naiintindihan ko, puntahan ko muna. Bilang pabrika ng elektronikong kumpanya ng pamilya Song, pinakamaliit na industriya, kailan naging ganito ka-interesado, Ginoong Song? Bakit ka naging ganito kaseryoso? Sobrang puno. Mama, kailangan nang pumasok sa trabaho. Mag-isa ka na lang dito. Ayos lang ba? Usok. Mama, susunod ako ng maayos. Huwag magpapalayo. Ang bait mo talaga. Xiaosu, pumunta ka dito. Sige, darating na ako. Pasok. Direktor, anong kailangan ninyo sa akin? Hehe, Xiaosu. Dito ka na, matagal na. Sanay ka na ba?
HMM, okay naman. Nakikita kitang nag-iisa sa pag-aalaga ng bata. Medyo mahirap. Mas mabuti kung sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong masarap ang buhay mo. Ahahaha. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Su Yuqing, huwag kang hindi marunong makilala ng kabutihan. Ang pagtingin ko sa iyo ay iyong swerte. Sobrang saya. Ikaw. Umiiyak. Alam mo na umiiyak ka lang. Sabihin mo, ito ba ang gawa mo? Tinatanong kita, bini ka ba? Man. Mama. Su Wenqing, dumating ka sa tamang oras. Tingnan mo ang anak mong babae. Anong kabutihan ang ginawa, Mama? Tingnan mo na lang. Mahiling maglaro ang anak mo. Nadumihan ng tubig at alak ang mga pyesa. Yung mga pinaghirapan naming produkto. Lahat ay hindi na magagamit. Hindi kami makakapag-deliver ng mga order. Kayo ay may pananagutan. Dahil sa hindi magandang pag-aalaga, na nasira ang anak mong babae. Mga pyesa ng katrabaho. Hintayin na lang na matanggal. Anong silbi ng matanggal? Lahat ng kargamento natin ay sira na. Kailangan tayong bayaran ng ating pawis. Ibig sabihin, kailangang bayaran. Bayaran ng ating pawis. Bayaran ng ating pawis. Punong-puno. Sabihin kay nanay, yung mga pyesa na ito, nasira mo ba, nanay? Hindi nasira ni mami. Yung mga gamit nila. Okay. Huwag nang umiyak. Naniniwala ang mama sa'yo. Naniniwala ako sa aking anak na babae. Ito, tiyak na hindi niya ginawa. Siyempre ikaw ito, na nagsisinungaling. Nakita ito ng mga katrabaho. Siya ang nagdulot ng pinsala. Tama. Nakita ko mismo, si Su Yuqing sa oras ng trabaho. Hindi nag-aasikaso ng tama, at pinapabayaan ang kanyang anak, na nakakaapekto sa kaayusan sa pabrika. Si Su Yuqing, hindi ko akalain na ikaw. Mukha kang napaka-inosente. Ngunit sa totoo lang, isa kang masamang tao, na mahilig makipaglandian. Huwag kang magsalita ng walang batayan. Tingnan mo ang iyong, mukhang hindi ka nakasuot ng maayos. Di ba kakagaling mo lang, kay Director? Haha. Kung may oras ka pa, mas may isip mo na lang kung paano magbayad sa kumpanya. Magbayad ka, magbayad. Tama na, bilisan mo na ang pagbabayad. Isang araw na ang nakalipas, 6 na oras na. Gaano pa ba katagal, bago mo mahanap ang apo ko? Ay naku, Lolo, may mga tao na akong pinapahanap. Nasa labas sila, mag-ina. Hindi ko alam kung may nangyaring pang-aapi. Kung hindi mo siya mahanap, huwag ka nang bumalik sa pamilya Song. Sige, naiintindihan ko na. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Napakabata pa ni Manman. Paano siya makakakuha ng ganito? Napakataas ng linya ng produksyon. Kakalabas mo lang, na gusto mo akong akitin na dumaan sa likod. Hindi ko lang ito sinang-ayunan. Paano mo nasabing ganyan ang kasinungalingan? Kung gagawin mo, dapat handa kang harapin ito. Ikaw, bilang isang ina, nagkamali ang anak mo. Hindi mo sinabing maganda ang pagpapalaki sa anak, pero tinuruan pa niyang magsinungaling ang bata. Talagang mali ang pinagmulan, mali ang resulta. Ay naku, hindi niyo alam. Yung anak niyang babae, pagpasok niya sa kolehiyo, kasama ng mga tambay. Isa siyang anak na may ina na nagpalaki, mga batang walang ama. Hindi nakakapagtaka na ang mga kamay. Ang dumi naman ito, napakadumi. Kaya pala, anak siya ng mga salbaha. Sabi ko nga, ang ganitong uri ng pribadong buhay niya, kakatapos lang niyang akitin ang direktor. Baka nga, dati, isa siyang masamang babae, sisi. Ngayon, kailangan mong magbayad, o kaya'y hayaan kitang patawarin ang batang ito. Hindi kailanman gagalawin ng anak kong babae ang mga bagay na ito. Kung hindi mo aalagaan ang anak mo, ako na ang gagawa nito. Ituturo ko sa batang ito. Huwag mo siyang hawakan o galawin. Nasaan ang security? Anong tinitingnan mo? Agad mong dalhin ang batang ito sa silid ng parusa. Ayaw ko. Huwag mong galawin ang anak ko. Man. Inay, bitawan mo ang anak ko. Man. Shen Jingyi, anong problema? Sabihin mo sa akin. Bata pa siya. Anong nangyari sa bata? May nagawang mali ang bata. Kailangan pa rin siyang parusahan. Oo, tama yun. Ngayon, may lagnat pa ang anak ko. Ipinasok ko siya ngayon sa silid ng parusa. Magkakaroon siya ng problema. Pakiusap. Ako'y nakikiusap sa'yo. Su Yuqing, dapat may pag-amin ka. At tamang pag-amin. Kung talagang gusto mong ipakita na, pakawalan mo ang iyong anak na babae. Kailangan mong lumuhad sa aming mga katrabaho. Mag-sorry ka. Sige, luluhod ako.
Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Kuya Songjin, bakit ka nandito? Shen Jinyi, hindi ko ba sinabi sa'yo? Lalong lumalala ka na, ngayon. Kuya Songjin. Sa pagkakataong ito, hindi ko kasalanan. Ito ang babaeng ito. Sila ay may dala. Papunta sa workshop ng pabrika. Binabagsak nila ang mga bahagi na ginawa namin. Oo. Pinakulong nila ang anak ko. Sa silid ng pagdidisiplina, may lagnat pa rin ang anak ko. Ginoong Song, pakiusap, tulungan mo ako. Iligtas mo ang anak ko. Nandyan lang siya. Man. Tulungan mo ako. Ginoong Song, nakalak ang anak ko, dito sa loob. Man. Buksan mo ang pinto, Kuya Songjin. Ako. Nawala ang susi ko. Kumusta na ang bata? Inay. Hindi ko sinira ang pyesa. Kasalanan ni Inay lahat. Hindi ka naalagaan ni Inay. Hi. Man. Sabihin mo kay Tito, kung ikaw ang nagsira sa mga pyesa na ito. Shen Jinyi, tatanungin kita ulit kung ang mga pyesa na ito ay may kinalaman sa iyo. Kuya Songjin, di ba sinabi ko na lahat ng ito ang sira, nagdulot ng malaking pinsala sa mga manggagawa. Bibigyan kita ng isang babala, hindi ko anak. Kung sasabihin mo pa ulit, sasaktan kita ng isang beses. Nakalaban ka na ni Su Yuxing. At ito pa ang sampal na ito, gusto kong bigyan ka ng babala, ang pagsisinungaling ay may hangganan. Ngayon, kailangan kong ipaglaban ang katarungan para sa aking anak na babae, Su Yuqing, kailangan kong punitin ang iyong mukha para makita ni Gej Songjin ang iyong totoong anyo. Ayos na. Gej Songjin. Sila ang may kasalanan. Ikaw ang nag-aakusa ng mali. Paano ka nila inakusahan? Nakita ng mga katrabaho. Siya nga. Sinasabi niyo ng paulit-ulit na ang mga pyesa ay sinira ng batang ito. Nakita niyo ba ito ng personal? Kahit na walang nakakita ng personal, sa lugar, siya lang ang naroon. Mga tao na walang kinalaman. Hindi ba kaya ng mga katrabaho na sirain ito sa kanilang sarili? Shen Jinyi, huling tanong ko na ito sa iyo. May kinalaman ka ba sa bagay na ito? Kuya Songjin, medyo, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano ito? Shen Jinyi. Kaya pala ikaw talaga ang gumawa nito. Kaya pala, ikaw ang nagpasama sa amin. Halos kaming napahiya, na mali ang akala namin kay Xiaosu. Ano naman ang kaugnayan ko dyan? Hindi naman dahil sa babaeng ito. Ulitin ko, ha? Yung batang ito, ako ang pumayag na pumasok siya sa pabrika. May kasalanan ba ang mag-ina nila? Kuya Songjin. Hindi ganito. Pakinggan mo ako magpaliwanag. Shen Jinyi. Naitanggal ka na. Kuya Songjin. Bakit kailangang tulungan mo pa? Itong babae na ito, nasa paaralan namin siya, ay parang pampasayarong bus, na kayang sakyan ng lahat, dahil sa mga kalokohan niya, nangangalo niya sa labas. Kaya nagkaroon ng ganito. Sasabihin ko ulit sa'yo, huwag kang magbula-bula, may mali ba ako sa sinasabi ko? 6 na taon na ang nakalipas. Nakita ko mismo na ikaw at iba ang nagsasama sa Lipstick Hotel. Bakit ang bilis mong makalimutan? In the morning, fever all through the night. Lipstick Hotel. Hindi ba yun? At pagkatapos ay nalaman mo na ikaw ay buntis dahil sa hindi maayos na pamumuhay na nagdulot sa iyong pagtanggal sa paaralan. Ito ba ay nakalimutan mo na rin? Su Yuqing. Ngayon, may lakas ka pang sabihin na hindi ka isang boss.
Kailan ka pupunta? Sa Hotel Weifeng. Sino ang kasama mo? Noon ay kasama niya ang isang grupo ng mga batang pasaway, nakikita ng mga kaklase natin. At hindi lang isa ang nakakita. Shen Jiangyi, tinanggal ka sa eskwela. Tama, sami ang grupo ng Song. Kuya Songjin, anong sinasabi mo? Tinanggal ka na, Shujin. Ginoong Shen, para sa dangal ng Song at Shen, ng pamilya, pinapayuhan kitang huwag nang makipaglaban pa. Kuya Songjin, paano mo magagawa ito, sa akin? Nangako ka sa kuya ko, naaalagaan mo ako ng mabuti. Tungkol kay Shenmu, ako na ang bahala sa pagpapaliwanag. Pero sa taong katulad mo, hindi dapat manatili ang Song Group. Mama, sobrang masakit ng pakiramdam ko. Tara. May lagnat ang anak ko. Kailangan kong magmadali. Dalhin siya sa ospital. Si Shujin ang magmamaneho. Oo. Doktor. Doktor. Yung bata. Bakit parang, kilala ko siya? Oo nga. Parang kilala ko rin siya. Oo. Noong araw na iyon sa tabi ng kalsada, tulungan mo ako, yung babae. Nakita ko siyang nagmamadali. Maaaring may sakit ang bata. Yuyu, bata yun. Mabilis, tulungan mo siya. Mag-ayos ng doktor. Mabilis, para sa kwarto ng pasyente. Uy, bilisin mo. Ito na, maaari kayong magpahinga. May darating na doktor mamaya para tingnan kayo. Salamat. Ay, batang masungit, nasaan na ang apo kong babae? Lolo, may balita ako. Hintayin mo, hahanapin ko siya. Agad ko siyang dadalhin sa harap mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong lokohin. Ngayon na, agad, pumunta ka sa ospital, Saleng. Ay nako, ang puso ko kasi. Ay nako, nanay, hindi kami yun. Yung nakasalubong namin sa tabi ng daan, na lolo, ha? Bakit kayo nandito, mga dalaga? May lagnat siya. Dinala lang namin siya sa ospital para tingnan. Hindi dapat ipagsawalang bahala ang lagnat. Mas mabuti nang mag-ingat. Hoy, Shenmu. Sige, pumunta ka na sa ospital. Yung nakasalubong natin kanina lang. Yung mag-ina. Tingnan mo nga. Dali. Oy. Sa totoo lang. May apo na rin ako. Nakikita ko siya. Naaalala ko ang aking. Naghahanap buhay na apo sa tuhod. Huwag po kayong malungkot, Lola. Naniniwala akong makikita rin natin ang inyong apo sa tuhod. Sana yung batang iyon ay magpakatino. HMM. Mama, gusto kong uminom ng tubig. Sige, kumuha ka ng tubig. Ako na ang bahala. Sige, pasensya na. Ay naku, walang anuman, bumalik ka agad. Ay, haha, pahinga lang. Kuya Songjin, bakit niya magustuhan si Su Yuqing? Yung walang edukasyon at babaeng buntis bago kasal. Nabulag na ba siya? Yung batang ito, saang lugar ko na nakita ito? Naalala ko na. Iyan ba ang hinahanap ni Songjin, ang mahal niyang anak na babae? Oo, yun na nga. Kailangan kong mabilis, tumawag kay Songjin. Alam ko na kanina. Gusto mong iligtas ako. Salamat. Sa susunod, sigurado ako, makikita mo na ang anak mong babae. Nasa ospital na siya ngayon. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong patutok ako. Sige, alam ko na, darating na ako. Anong tawag ng kuya? Sino pa kundi si Songjin? Mahal na kapatid. May kailangan akong asikasuhin. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Magsalita ka ng maayos sa akin. Itigil mo na yung boses mo. Nakakakilabot ang pakiramdam ko, kapatid.
Maaari mo ba akong tulungan na bumalik sa kumpanya ni Songjin? Magtatrabaho ba ako doon? Hindi ba't maganda ang takbo mo doon? Hindi ka ba tinanggal ni Songjin? Ikaw. Paano mo noon? Ako pananggapwan. Siguraduhin hindi ka makakasagasan ng gulo. Ay naku, kuya, pakiusap. Tulungan mo na naman ako nito. Ipinapangako ko. Sa susunod, hindi na talaga ako gagawa ng gulo uli. Isang beses lang. Sige, sige. Huwag na, huwag na. Sige, nangako ka ha. Alam ko na, ang kuya ko ang pinakamabait sa akin. Sabihin ko sa iyo ha. Huwag nang maulit, HMM. Ang posibilidad ng pagkakapareho ng dugo ni Song Shi ay. Paano mangyayari yun sangguniin ang mga dokumento sa seguridad? Paano ito posible? Paano posible si Sumanman ay anak ni Kuya Songjin? Kilala mo siya. Hindi ito posible. Siguradong may mali dito. Oy, Jingyi. May kailangan pa akong gawin. Umuuna na ako. Nasaan ang bata? Halika, dadalhin kita agad. Itaga mo na lang sa puso mo. Tinitiyak kong walang kapalpakan. Sige, walang problema. Ha ha ha, hihi. Dodo. Buwisit na bata, alam mo pang buwisita sa akin. Lolo. Nakita ko na lahat. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Hindi mo mahanap ang apo kong babae, kaya tumaas ang presyon ko, pataas baba. Sabi ko na nga sa nurse, nadalhin na ang tao dito. Bakit ganon? Yung apo kong babae, na naman ay nawala sa'yo. Ay, sandali lang. Kanina, yung mag-ina na pumunta sa kwarto ko, sila ang hinahanap natin. Tatay, huwag mo munang isipin yan ha. Nasaan ang tao? Nagpadala na ako ng tao para hanapin siya. Sa paraan mo ng paghahanap, kailan ka pa makakahanap? Dapat sundin mo ang sinabi ko. Gawin mo ito. Sige, mag-drawing ka na. Mag-drawing ka na. Sige, mag-drawing ka na. Hindi ka mag-drawing. Anong iniisip mo? Songjin. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Diyos ko, tulungan niyo ako. 救救我吧！ Amoy na. Kung hindi ka magaling mag-drawing ngayon, huwag ka nang umasa pang makabalik sa Shen pamilya. Hala, Terra, inumin natin. Itaas natin ang baso para sa kanya. Terra, Terra, Terra. Ngayon, unang inumin ko si Xiaosu. Sa pagkakataong ito, salamat kay Xiaosu. Haha. Direktor, lahat ng yun, swerte lang na nangyari. Xiaosu, huwag kang mag-humble. Ikaw ang General Manager Song, na pinili bilang leader. Talented na babae, tall-ended na babae, maraming tao ang may kakayahan. Ngunit hindi sapat ang diploma. Palaging mababa ang tingin sa iyo. Ang diploma ay hindi lahat. May mga tao na may diploma, ngunit kulang sa kaalaman, at ang kanilang asal. Ikaw, sige na, sige na, sige na, magsalita naman kayo ng kaunti. Bihira lang ang team building ngayon. Mamaya, si Ginoong Song, kailangan pang dumaan, para batiin ang lahat. Halika, lahat, mag-inom tayo, mag-toast tayo. Tere tere tere, ay. Su Yuqing, nagsimula pa lang ang magandang palabas. Xiaosu itong baso ng alak, kailangan mong uminom. Hindi ko talaga kayang uminom. Kung hindi ka iinom, ibig sabihin, hindi mo ako pinapahalagahan. Sige na, uminom ka na. Sige na nga. Ayos. Pasensya na, pupunta lang ako sa banyo. I'm falling for
Si Su Yuqing. Gaano karaming alak ang nainom mo? Su Yuqing. Tingnan mong mabuti kung sino talaga ako. Might crash my car into a wall. Su Yuqing, magising ka naman. Guwapo. Ang lamig ng katawan mo. Guwapo. Ang lamig ng mukha mo. Su Yuqing. 6 na taon na ang nakalipas. Maaari kitang sirain. Sa pagkakataong ito, kaya ko rin. Ginoong Song. Ito talaga ako, pinakamataas kong kakayahan sa sining. Lalamunan, wala nang ibang paraan. Pumunta, sundin ang itsura sa larawan. Hanapin mo ito. Oo. Ang Song Group ay naghahanap ng nawawalang batang babae na matagal nang nawala. Kung ito ay tugma, larawan ng tao, mangyaring magparehistro. Grupo ng Song ay naghahanap ng nawawalang maliit na ginoo. Kung makakapareho, ang larawan ng tao, mangyaring magparehistro. Nanay, ang pangit ng tao sa larawan. Oo, medyo abstract nga. Di ko rin alam kung sino ang nakalagay doon. Uy, Mian, tingnan ko yung suot niyang damit, bakit parang pamilyar sa akin? At yung 2 ulo na parang bola. Mama, hindi naman ako ganito kaganda. Ha, ganun ba? Puno ang bahay namin, ng pinakamaliit na babae sa mundo, ang pinaka-cute na bata, terror na. Mama, may sakit ka ba? Kamakailan lang, hindi ka naman kumain ng mali. Okay lang si Mama, terror na. Sa buwan na ito, regla ko, huling-huli na ng 10 araw. Hindi kaya, baka talaga buntis na. Ay naku, hindi naman pwedeng ganoon, matindi talaga si kuya. Sino ang nanggulo sa'yo? Wala. Nakikita kita buong araw. Tila ba nakatitig ka sa cellphone mo ng 800 beses? Baka naman ikaw ay, may isang malanding babae na nakinabang. Isang walang kwentang babae. Ay, kamusta? Alamin ang tungkol sa paglangoy at ehersisyo. Hindi. Dapat nasa ospital si Ginang. Su, nag-aalaga ng bata. Bakit? Namimigay ng mga flyer sa kalye. Tao. Ibigay ang mga flyer sa kamay ni Miss Su. Sa loob ng 10 minuto, lahat ay maipamahagi. Oo. Kailangan din malaman ng lola ko. Lola. Matanda na si Lola. Kailangan pa bang mag-ehersisyo? Gusto kong mag-fold ng papel, gumawa ng maliit na bangka, eroplano. Ay, nakalimutan kong magdala ng papel sa banyo. Boss, talagang napakabuti mong tao, pagmamalasakit sa mga empleyado ng bayan. Para mapauwi na si Miss Song, maagang makapag-alaga sa anak, matapos ang mahabang pagod, makakain din ng kanin. Boss, para, nakasalubong na naman namin si Ginoong Su. Di ba si Ginoong Su yun? Ginoong Su, ilang trabaho na ang nagawa nito, kulang ba ng pera si Ginang? Su, itataas ang kanyang sahod sa 3,000. Buntis pala ako kay Songjin. Sabihin ko ba sa kanya? Baka isipin niya, na niloloko ko siya. Ginoong Song, inuulat ko sa iyo ang sitwasyon. Ginoong Song, oo. Inuulat ko sa iyo. Ay, may kailangan ba? Kamakailan, ang bansa ay nagtataguyod ng pangalawang anak. Gusto ko sanang itanong kay Ginoong Song kung mayroon siyang mga mungkahi. Natatakot siya sa akin na makipaglandian. Maging kalmado ka lang. Tungkol sa akin, ako ay laging nag-iingat. Hindi mangyayari ang ganitong sitwasyon, maliban na lang kung ikaw ay naipit.
Kaya mas mabuti na gawin mo ang sinabi mo, na maging maayos, para hindi ka tawaging masamang tao ng mga empleyado. Bakit bigla kang nagalit? Mukha ba akong masama? Wala. Narito na, ang babae sa litrato ay siya. Anong mga paraan ang gagamitin ko sa kanya? Bigyan siya ng taas sa sweldo. Tingnan mo ang kanyang mapanukso na anyo, alam mong nangaakit ng mga lalaki. Si Xiao Shu, anong sinasabi nila? Suso. Hindi mo pa rin alam, no, yung tungkol sa'yo, nakalat na, sa malaking grupo sa kumpanya. Ano? Xiao Zhu, anong sinasabi nila? Suso. Hindi mo pa alam, di ba? Yung tungkol sa iyo, nabalitaan na. Ito sa malaking grupo sa kumpanya. Ano? Si Su Yuqing, may mukha ka pang pumasok sa trabaho. Empleyado naman talaga ako dito. Bakit hindi ka makakapunta? Kung meron ka lang kahit kaunting paggalang at dangal, hindi ka dapat nandito. Anong ibig mong sabihin? Mag-ingat ka ng mabuti. Paano mo nakuha itong larawan? Ay, tingnan nyo lahat, tingnan nyo. Si Su Yuqing na babae. Ngayon ay nandito pa, na nagpapanggap na malinis. Oh, hindi ko akalain na sa pangkaraniwang itsura, ay napakamahinahon. Akala ko, lahat ay palabas lang para sa atin. Hindi nakakapagtaka. Araw-araw, ang pag-arte nila sa harap natin. Ang artipisyal, siyang pala ay napakawalang pakialam. Wala akong. Paano mo ipapaliwanag? Paano mo ipapaliwanag yan? Sige, sabihin mo na, palagi kang nagkukunwaring inosente. Sa harap ng lahat, sino ba kasama mo ngayon? Yung pulubi sa kalsada? Yung hooligan sa bar? O yung online na, Big Brother na sumasabay sa'yo? Hula ako. Isang balo na may malaking tiyan. O kaya, isang matandang bulok, hahaha. Malinaw na. Sabi. Saan galing ang larawan? Sa malaking grupo ng kumpanya. Halos ngayon, nakita na ng buong kumpanya. Kaya binawi ang meeting. Nakansela. Sino yun? Sino ba? Sabihin mo na. Walang kinalaman sa inyo kung sino siya. Sa madaling salita, linisin mo ang bibig mo. Su Yuqing. Anong katayuan mo? Ngayon, naglakas loob ka pang makipagtalo sa akin. Tama. Anong katayuan mo? Naglakas loob kang labanan si Supervisor Shen. Bakit hindi ka pa agad humingi ng tawad? Hindi naman ako nagkamali. Bakit ako magpapaliwanag? Hi. Tingnan nyo. Ano ito? Hi. Pregnancy test kit. Buntis ka. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Sino ba talaga ang lalaking iyon, na nakakuha sa'yo ng ganyan, na parang wala ka ng isip? Ganito ba kalakas ang kanyang alindo? Para bang kayamanan mo siya? HMP, ganito mo siyang inaalagaan. Ay, gusto ko sanang makita, yung lalaking iyon. Sino nga ba siya? Ako yung lalaking iyon. Su Yuqing, tapos ka na. Ayaw ni Ginoong Song ng ganitong tao, na may maling asal. Talaga, mga walang pakialam. Sa tingin ko, may isa na namang mapapahamak. Hindi. Anong sinabi ni Ginoong Song kanina? Parang sinabi niya, siya yung matandang lalaki na iyon. Mali. Hindi ba't si Ginoong Song at Ginoong Shen? Tumahimik ka. Kuya Songjin, sa pagkakataong ito, huwag mo nang ipagtanggol pa. Itong babae na ito, sa isang party sa kumpanya, nagsasama siya ng ibang lalaki, at buntis pa, kay Shen Jingyi. Naalala ko, natanggal ka na, sa trabaho, di ba, Brother Songjin? Sa pagkakataong ito, talagang inakusahan mo ako ng hindi totoo. Tingnan mo, nasa relasyon siya sa matandang lalaki. Nandito ang mga larawan. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Ang lalaki sa larawan na ito ay ako. Ano? Paano naman pwedeng mangyari yon noong gabing iyon? Kuya Songjin, niloloko mo ako, di ba? Dahil alam na ninyo, lahat kayo. Walang masama kung sasabihin ko na, gusto ko si Su Yuqing. Pinagsusumikapan ko siya. Wow! Grabe si General Song. Bumangga pa siyang aminin ng harapan. Yun ba talaga? Sabi ko nga, oo, kung ako nga, siguradong mamahalin ko si General Song. Kuya Songjin, paano mo magugustuhan?
Ang ganitong babae, buntis siya ng ibang lalaki. Sinasabi ko sa'yo, kung muli kang magsalita ng ganyan, makikita kita at papaluan kita. Su Yuqing, ikaw. Shen Jingyi, sino ang walang nakaraan? Ako rin ay isa, na may anak na babae, at saka, ako rin ay nagbuntis bago ikasal. Ngayon ba ay kailangan muli? Akong batikyusan muli. Ako rin ay nagbuntis bago ikasal. Ngayon ba ay kailangan muli? Akong batikyusan muli, Kuya Songjin. Hindi ko yung ibig sabihin. Ngayon, lahat ng narito na may kinalaman sa bagay na ito, ay agad na tanggalin. Lahat sila. Ito na ang sa iyo. Ayos. Tama. Sa tingin ko kailangan ng pabrika na ito, na magbago ng dugo. May isa pa. Tara na. Su Yuqing. Kung hindi ko makuha, huwag mong isipin na makukuha mo rin. Yun. Salamat kanina. Ikaw. Ikaw. Ako. Si Su Yuqing. Buntis ka na ba? Dapat kayong maniwala sa akin. Ang anak namin na si Yaozu ay talagang matagal na linyong nawawalang panganay. Ang hinahanap namin ay ang maliit na ginoo. Hindi ba't sinasabi ninyong pamilya ninyong Song? Laging lalaki ba ang ipinapanganak? Saan galing ang batang babae? Sa tingin ko, nanglilin lang ito, di ba? Tingnan mo ito. Ang aming binata ay 29 na taong gulang. Ang anak na babae mo, siguradong nasa 30 na siya, di ba? Huwag kang magmadali, hindi pwedeng makilala. Pwede namang mag-date. Sinasabing ang mga babae ay parang mga bulaklak sa edad na 31. Tama na, ay. Diyos ko. Tulungan niyo ako. Ay, ilan na ba ito? Pang-78 na ito. Hinahanap ko ang apo kong pangalawa. Mas mahirap pa kaysa kay Tang Sanzang sa pagkuha ng suture. Mas mahirap pa. Ay, aking mahal na apo. Nasaan ka ba talaga? Ginoo, parang nakita kita. Reyna ng apo. Ano? Talaga? Ay naku, kaya dalhin mo na agad, para makilala ng batang, Shen ng mabuti. Bilisin mo. Oo, nakita na ang galing. Ginoo, nahanap na ang kapatid na babae. Nahanap na, mabilis tayo. Makikita ang kapatid na babae. Diyos ko, sa wakas narinig mo, ang aking tinig. Maliit na bata, ikaw ang aking. Nawawalang maliit na ginoo. Tingnan mo, sobrang kamukha mo ng tao, sa larawan na ito. Tingnan mo, sobrang kamukha mo ng tao sa larawan na ito. Ang dami mong kahawig. Pero hindi naman ako ganito kaganda. Batang maliit, pwede na. Tito, pakiusap, para sa'yo ang lolo mo. Araw-araw hindi makakain, hindi makapag-isip. Ikaw ba talaga? Hindi mo ba siya namimiss kahit kaunti? Pero wala akong lolo. Matagal nang pumanaw ang tatay ko. Huwag mong basta sabihin yan. Ang tatay mo kasi ay isang batang guro na palagi kang tinuturuan. Dapat bang igalang ang matatanda at mahalin ang mga bata, kuya? Pwede bang samahan mo ako na makita si lolo mo? Pwede ba? Ganito rin ang sabi ni Paing. Lolo. Sa wakas, nahanap na kita, binibini. Lolo Song. Man. Lolo Song. Man. Ay naku. Sige. Siya nga. Siya ang sinasabi ko, yung babae. Siya ang tunay na anak ni Songjin. Tunay na anak ko. Shenwu, sigurado ka ba na walang pagkakamali? Sigurado at tiyak. Hindi ako magkakamali. Siya ang iyong tunay na ako. Man. Aking man. Lolo, matagal na kitang nakita. Ang saya, sa wakas natagpuan na. Wow, ang ganda ng maliit na mukha. Tingnan mo ang mga malalaking mata. Oy, tingnan nyo, itong mga mata.
Parang mga mata ni Ijun. Ang pagkakapareho. Tama. At itong ilong. Talagang kamukha ni Ijun. Na parang kopya. Sobrang cute. Man. Wow. Wow. Ang cute ng kapatid na babae. Ang ganda. Man. Hinahanap ka ng lolo. Napakahirap maghanap. Oh, tama na. Tawagan mo na yung batang yon. Sabihin mong bumalik agad. Sige. Ginoo, may isang tao sa labas na nagngangalang, si Su Yuqing. Sinasabi na nandito siya para kunin ang kanyang anak. Ginoo, may isang tao sa labas, na ang pangalan ay Su Yuqing. Sinasabi na nandito siya para kunin ang kanyang anak. Ay naku, tingnan mo, nalilito na ako. Bilisan mo, papasukin mo na siya agad. Sige na. Oo. Mama. Lolo Song, ikaw, si Xiao Sua, mula ng unang beses, kung makita ka. Sa tingin ko, may espesyal tayong koneksyon. Hindi ko inakala, ikaw pala ang pinaghirapan kong hanapin na magiging asawa ng anak ko. Ching, handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon na alagaan ka at ang anak mo? Ganun ba? Ibig sabihin, punong-puno kayo ng mga lolo at lola-lola. Sa mga taong ito, kami sa pamilya Song, marami akong utang sa'yo. Makinig ka. Mas mabuti pang gawin ito ngayon. Bukas, papalagyan ko yung batang yon na humiling sa'yo. Masyado bang mabilis ito? Hindi pa ako handa. Ginoo. Hirap na hirap kang hanapin ito. Talagang mahirap. Tama nga. Sa usapin ng kasal, may panahon pa, pero kailangan, bigyan mo ako nitong apo kong babae. Isang grandeng pagtanggap sa pagtanggap ng kamag-anak. Sige, yay. Ako na muna ang magdadala. Babalik na si Manman, sa lolo at lola. Colin. Lolo Song. Pwede na ba akong umuwi? Oo naman. Ang saya naman. Sa wakas, makakauwi na ako. Ang batang ito. Yung bata. Lolo. Sabi nila, nahanap ko na ang anak ko. Nasaan siya? Gusto kong makitang muli. Gusto kong makita ang anak ko. Kailangan mong pumayag sa isang bagay. Anong kondisyon? Sa kanyang ina. Magpakasal. Ano? Gustong makita ang bata. Kailangan mong pangakuan ako ng isang bagay. Anong kondisyon? Magpakasal sa nanay ng bata. Ayaw ko. Bakit ayaw mo pa rin? Suwain na anak, hindi ka pa ba magmamadali na humingi ng tawad sa iyong lolo? Lolo, hindi ko kaya. Pakasalan ng babaeng iyon. Bakit? Azon, kakahanap lang ng bata. Hindi ba? Gusto mo pang iwanan ng asawa at mga anak? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ano ang gusto niya? Maibibigay ko rin. Bakit hindi ka sumama? Nagpakasal na ang ina ng bata. Lolo, may sarili akong karapatan sa babaeng gusto ko. At saka, siya ay nagbubuntis na ng anak ko. Kaya hindi ako pwede pakasal sa babaeng iyon. Ano? Buisit na bata. Makinig ka sa akin. Kung makikipag-ugnayan ka sa mga babae na hindi ka aya-aya, huwag ka nang pumasok sa bahay ng Su. Tatay, huwag kang magalit. Ang galit hindi maganda para sa katawan. Adrian, ito ang mali mo. Yung babae, nagkaanak ng babae sa'yo. Hindi mo pwedeng hayaan na ang pamilya namin, ang Song, ay gumawa ng hindi makatarungan at hindi makataong bagay. Tama ang sinabi mo. Aking sariling bagay. Walang pakialam sa inyo. Ako ang bahala. Huminto ka. Makinig ka sa akin. Kailangan mo putulin ang ugnayan mo sa babaeng iyon sa labas. At saka, bukas ng tanghali bukas, sa Hotel Minsheng. Kailangan mong pumunta. Sige, pupunta ako. Sakto, magagamit ko pa ito para malanawan kung ano ang gusto niya, maibibigay ko. Pero tungkol sa kasal, hindi ko kaya. Ikaw. Pinapagalit mo ako. Nanay. Ito ay binabasa ng hair buhok. Mom, ang galing mo. Lahat ng bagay alam mo. Si Manman ay matalino rin. Minsan, itinuturo mo lang. At natututo na, di ba? Hello. Yun lang. So, ang aming amo, inimbitahan ka bukas. Dalhin ang iyong pamilya sa malaking restoran ng Minsheng bilang pasasalamat para sa amin. Hindi na kailangan. Sa totoo lang, nagawa ko na. Binibining Su, ang aming may-ari. Gusto lang niyang personal na magpasalamat sa inyo. Pakipakiusap. Huwag mag-atubiling dumalo. Hello.
Magandang araw, nasaan po ang diretsyo na elevator? Ito po ba ay hindi? Uy, sabi ko, itong bulwagan. Bakit pagpasok, parang may... ikaw pala ito. Dala-dala mo ito. Dumating ka na. Kilala niyo ba? Ate, siya nga, yung sinabi ko sa'yo, na may masamang asal. Pareho lang kami ng ina. Si Dr. Shen, mukhang maginoo. Samantalang ikaw, puro. Mga bastos na salita. Walang manners talaga. Kahit anong gawin mo pa, basta't hindi ka pa rin. Anak ni Shen, hindi tulad mo. Sa buhay mo, hanggang dito ka lang. Mahilig magtrabaho, marumi at mabaho. Kumikita ako sa sariling pagtatrabaho. Wala akong dapat ipagdamdam. Tumingin ka sa sarili mo, maliban sa isang bibig na marunong mang-insulto. Wala kang ibang maipagmamalaki. Ikaw. Tama na. Magsalita ka na lang ng kaunti. Naghihintay pa ang mga magulang natin na umakyat tayo. Sa pagkakataong ito, swerte ka. Sa susunod na magkikita tayo, hindi kita palalampasin. Tito Zhang, bakit ka nandito? Si Lolo Song ba ang nagpadala sa'yo? Ginoong Shen, Ginang Shen. Ako ay ipinadala ng matanda, dito para sunduin si Ginang. So, ano? Bakit siya? Si Su Yuqing, Ginang. So, sa wakas ay nandito ka na. Matagal nang naghihintay sa iyo ang Ginoo. Pakiusap. Hinahanap ni Ginoong Song si Su Yuqing. Ano bang maaring mangyari? Hindi ba? Boss. Nandyan na sila. Dumating na rin yung babae. Oo. Gusto kong makita talaga kung magagamit ang bata para sa babaeng nagbanta sa akin. Ano ba ang itsura? Ha. Narito si Xiao Su at Xiao Man. Mabilis. Umupo ka, Lolo Song. Man, sa susunod. Huwag ka nang tumawag na Lolo. Kailangan tawagin si Lolo. Aba, Lolo Song, ito ba ay mayroong hindi pagkakaintindihan? Ay, malaking hindi pagkakaintindihan nga, kami sa pamilya Song. At kayong mag-ina, halos nawalan na ng pagkakataon. Ayon sa amin, resulta ng investigasyon, si Manman ay ang aking apo na babae. Ang kanyang ama, ay ang aking apo na lalaki. Ito, paano pwedeng mangyari to? Ulo ng tunay na ama, ay si Ginoong Song pala. Pinatawag kita ngayon, para sa bagay na to. Pero huwag kang mag-alala. Tiyak na si Lolo, ang magpapaliwanag para sa'yo, makatwiran. Lolo Song, hindi na. Sa hinaharap, isa na tayong pamilya. Walang ganitong formalidad. Lolo Song, sa totoo lang, kaya kung alagaan ang bata mag-isa, pwede bang may anak? Hindi pwede iyon. Kung hindi dahil sa batang iyon, sa mga nakaraang taon, para sa inyo ng nanay, hindi nakikinig at hindi nagtatanong. Hindi rin kayo dapat mabuhay ng ganito kahirap. Talagang hindi na kailangan. Mabuti na kami dalawa. Si Yusu. Alam din na mayroon kang maraming pinagdaraanan. Pero huwag kang mag-alala. Sandali lang. Sisisihin ko talaga yung masamang batang iyon. Tagapangalaga, tanungin mo yung masamang batang ito kung saan na siya. Diyos ko. Binabali mo ako. Kamakailan lang ay nakipag-usap ako kay Ginoong Song tungkol sa, ngayon, sinasabi mo sa akin, na puno ng tatay si Ginoong Song. Xiao Su, huwag kang mag-alala. Ikaw ay isang ina na puno ng pagmamahal. Sa hinaharap, siya na ang magiging may bahay ng pamilya Song. Hindi ako sang-ayon na ang ganitong babae ay papasukin sa ating tahanan. Talagang hindi ako sang-ayon. Si Su Yuqing. Bakit ka nandito? Magandang araw, Ginoong Song. Halika, tingnan mo si Manman. Ito ang iyong tatay. Tawagin mo siyang tatay. Pero ang tatay ko, nasa bahay at nagtatrabaho. HMM. Sabi ng nanay ko, nasa langit na ang tatay ko. Ikaw. Ganito kausap ang mga bata. Ganito ba ang sinasabi mo? Wrong, boss. Ako at si Manman lang. Maayos naman ang buhay namin. May tatay ba? Hindi na ito mahalaga. Pero sa huli, ako pa rin, ang tunay na ama. Sa mga nakaraang taon, pareho na tayo, nasanay. Ayaw kong may iba, huwag kaming istorbohin. Makinig ka, Ginoong Song. Umalis na kami. Su Wenqing. Ninawin mo muna ang mga salita bago umalis, Ginoong Song. Iba ang ating mga katayuan, HMM. Ayaw ko rin na, sabihin ng iba, na kami ng anak ko, ay umaakyat sa mataas na sanga ng pamilya nyo. Kaya,
Humihingi ako ng paumanhin. Hehe. Ay, Xiaosu, puno ng enerhiya. Ang pangit mong bata, kakaunti lang ang pagkakataon ko na, mapag-isa sila. Lolo, hindi mo rin ako sinabi. Ang nanay ng bata ay si Su Yuqing ah. Sa bahay, sinabihan na kita, ng malinaw. Ikaw mismo ang hindi nakinig. Ayoko nang pakialaman yan. Bahala na, itong manugang. Ay talagang para sa akin. Kailangan mong dalhin sila, nang mag-ina pabalik. Bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo na, ako na, ako na, ako na, ako na. Buisit na bata. Maswerteng tulad. Ay, Kuya Songjin, nasaan ka? Nasaan? Kuya Songjin, ganito ka nakali, ano ang balak mong gawin? Mama, may mali ba sa sinasabi ni Pin? Wala. Tama lahat ng sinasabi ni Pin. Pero sila, talaga bang, aking lolo't lola? Su Yuqing. Su Yuqing. Ginoong Song, may kailangan ka pa bang ipaalam sa akin tungkol sa nangyari kanina sa itaas? Gusto kong ipaliwanag ito sa iyo. Yung sinabi ni Ginoong Song kanina, naiintindihan ko ng mabuti. Ako si Su Yuqing. Hindi ako yung ganong tao na nagdadala ng bata para ikulong ka, na kailangan kang panagutan. HMN, yung nangyari dati, ay nagdulot sa akin ng ilang hindi pagkakaintindihan. Boss Song, ang iyong posisyon, hindi ko rin kayang abutin. Sige na, ay. Su Yuqing. At yung anak niyang babae. Bakit laging nandyan siya? Kahit saan, nandyan siya, ang dami niya. Ang ating mga anak, ay puno ng pag-aalaga. Hindi ba't responsibilidad natin bilang magulang? Kaya ang sinasabi ko, gusto ko, ayoko lang. Gong Sheng. May klase pa si Manman mamaya, uuwi na ako. Colin. Anak, anong nangyari sa nanay? Pumunta tayo sa ospital. Ano? Buntis ako ng 6 na sanggol. Ano? Buntis ako ng 6 na sanggol. Ang lalaking ito, ay ganito kaastig. Yung pagkahimatay mo kanina, ay dahil sa matagal na kakulangan sa nutrisyon, na nagdulot ng mababang asukal sa dugo, manugang ng apo ko. Manugang ng apo ko, wala ka bang nasaktan? Anong nangyayari? Walang masyadong problema sa aking manugang na babae. Wala. Kailangan lang alagaan ng mabuti. Yung batang nasa sinapupunan. Yung bata. 6 na buwan na siyang buntis. Ang galing. Ha. Sinasabi ko na sa'yo, si Xiaosu ang tanging apo na babae ng Song. Kailangan mong magmadali para mapakasal mo na ang apo kong babae. Lolo, sa tingin ko, hindi naman kailangang magmadali ngayon. Anak ng manugang, huwag kang mag-alala. Kung may hinaing ka man, sabihin mo lang kay Lolo. Tiyak na susuportahan ka ni Lolo. Hindi na kailangan, Lolo. Tama. Kailangan kong magmadali. Tawagan ko sila para sa ilang mga tawag. Sabihin mo sa kanila ang magandang balita. Ha. Hey. Su Yuqing. Hindi ka magtatagal sa iyong tagumpay. Makinig ka, Ginoong Song. Kung wala kang ibang gagawin, maaari ka nang umalis. Su Yuqing. Ngayon sa restaurant, may mali pala ang akala. Sa pagitan natin, walang ganang misunderstanding. Hindi ko talaga alam. Pinapanta ako ni Lolo para makipagkita. Yung tao ay ikaw. Kung alam ko lang sana, paano ko naman masasabi sa'yo? Ang ganong bagay. Pero, talaga namang, hindi tayo bagay sa isa't isa. Tungkol sa pamilya Song, hindi naman talaga ganoon karami. Ang mga pagkakaiba sa uri, ang pinakamahalaga sa pamilya Song ay ang pagkatao at asal ng isang tao. Sa totoo lang, noong una, kitang nakita, napansin na kita. Kaya ikaw ang aking ama. Bakit mo sinabi na ang aking ama ay pumanaw ng maaga? Su Yuqing, sa tingin ko, tungkol sa bagay na ito, kailangan mo bang ipaliwanag ito sa akin? Haha, nagbibiro lang ako. Kuya, sabihin mo, anong kailangan mo sa akin, tungkol sa pamilya natin. Hindi ba't may kasunduan sa pamilya Song, yung tungkol kay Songjin at sa akin? Ay, huwag mo nang isipin pa, si Songjin ay may asawa at anak na,
Asawa at mga anak ko na. Ang sinasabi mo ba ay si Su Yuqing? Isa lang siya. Ang babae na hindi marunong magpahalaga sa asawa. Si Kuya Songjin hindi gagawin. Na mapamahal sa kanya. Anyway, hindi na ako pakialam. Kailangan kong pakasalan si Kuya Songjin. Yun lang ang alam ko. Bakit ka pa gagawin ito? Hindi lang naman iisa ang mundo. Si Songjin ay isang lalaki. Ay, hindi pa kasal. Walang halaga ang mga ito. Kuya, ako ang iyong nakababatang kapatid na babae. Tulungan mo naman ako ngayon. Gusto mo bang makita na ang nag-iisang kapatid kong babae ay hindi masaya? Kung nandito pa si Jayan, hindi ka sana ganyan, na nagdudulot ng alalahanin. Nagsalita na tayo ah. Ito na lang ang pagkakataon. Talagang salamat, kuya. Umupo ka. Ang pamilya Song at pamilya Shen ay matagal nang magkaibigan sa loob ng isang siglo. Oo nga, ang mga transaksyon sa negosyo ay tuloy-tuloy lang. Ang mga anak ng pamilya Shen ay parang akin din. Ha 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 ha. Naalala ko, noong maliit pa sila pa ang nagsabi, pag tumanda na, magiging magkapamilya sila. Oo, totoo pa rin ba ang sinabi nila? Siyempre, pero, noong panahong iyon, ang sinabi ko ay, si Jayan, ang batang ito, ay magiging manugang ng pamilya Song. Ngunit si Jayan, ang batang ito, ay pumanaw na maraming taon na. Oo nga, kaya sinasabi ko, na ang kasal na ito, isipin mo na lang na, mga lumang alaala, na naglaho na. Ginoong Song, ako rin ay anak ng Shen. Bakit hindi ako? Pwedeng makasama si Kuya Songjin, ngunit ikaw. Sa kabila ng lahat, siya ang inang anak ni Shen. Pinapahalagahan namin sa Song family, ang tamang angkop sa lipunan. Tamang angkop sa lipunan, yung si Su Yuqing, isang babaeng hindi klaro ang pagkatao, pwedeng pumasok sa pamilya, bakit ako hindi pwede? Huwag kang bastos, Ringy, huwag ka nang magsalita ng sobra. Tatay, may mali ba ako sa sinabi ko? Si Su Yuqing ay nasa school natin, pero lahat pwedeng pumasok, babae, ikaw. Tatay, sinaktan mo ako. Humingi ng tawad si Jingyi kay Grandpa Song. Mabilis na. Ayoko. Bakit nga ba lahat kayo? Lahat kayo ay pabor kay Su Yuqing. Hindi ako sang-ayon. Ikaw. Ay naku. Pasensya na. Itong anak kong babae, sobra na ang pinagsasama. Sige na. Nawala na si Shen Jayan. Narito na naman si Su Yuqing. Si Huang Jin ay para lamang sa akin. Hindi ako kailanman susuko. Sige, kapag panahon na, kailangan mong dumalo sa amin, sa pagtanggap ng pamilyang Song. Ha ha ha. Ginoo, anong utos ang ipinagagawa ninyo sa akin? Nakaayos na ito. Ayos lang yan. Dapat sa oras na iyon, maging maganda, ang pagdating ng aking manugang. Oh, tama nga, may apo rin akong babae na uuwi. Ha ha ha. Ay, tama nga. Nasaan ang manugang ko? Sabi ay umuwi na siya. Paano naman yun? Siya ay may dinadala, na dugo ng pamilya Song. Agad na magpadala ng sasakyan. Ako ang personal na kukuha sa kanya. Bumalik na ang manugang sa bahay. Oo, sige na. Sino yun? Kami ay mga kamag-anak ni Sumanman. Tito at tito sa ama. Kumusta ko? Ito na si Manman, di ba? Talagang cute at kaakit-akit. Oo, ayan na. Halika, Manman. Ito ang mga prutas na binili ko para sa'yo. At ito pa. Tatanungin ko kayo, ilan ang mga anak na lalaki ng pamilya Song? 3. Hindi. 4. Talaga. Ilang taon na ang anak nyo? Wala akong anak. Kaya hindi talaga kayo, mga tao ng Song. Sabi, sino ba talaga kayo? Dahil alam mo na, hindi kami mga tao ng pamilya Song. Kaya't hindi na kami magpapakaawa. Sugod. Ihagis sila palabas. Bakit ka nandito? Salamat kay Manman. Nalaman ko na nasa panganib ka. Tatay, ay. Sumanman. Ikaw, maliit na traidor. Ay oo nga, sana tinanong kita noon pa. Ikaw, kailan ka natutong makipaglaban? Tatay, hindi mo alam. Si nanay ay nagtrabaho ng mabuti. Para sa ating kabuhayan. Si G, kahit na hindi siya natapos sa kolehiyo, pero sa bawat larangan ay may pagkakataon. Bawat larangan ay may mga natatanging tao. Kailangan mong matutunan ng bawat isa. Paano si Chinching pagkatapos nito? Huwag mo na. Gawin ang mga bagay na ito. Ako na ang bahala sa iyo. Manugang. Oh, yung manugang.
Wala ka bang problema? Ay, Lolo. Huwag kayong mag-alala. Wala namang problema ang manugang ninyo. Wala rin namang problema ang mga apo ninyo. Ayos lang, ayos lang. Ay naku, sa daan papunta. Natakot ako at nanginginig. Ay naku, apo ko. Okay ka lang ba? Tatay, nanay. Sobrang hindi ako okay. Walang masama sa bata, na malamig lang. Sa kanya, ay lumabas na, ang tatak ng Pamilya Song. Paano posible, na malamig lang siya, basta't may nangyari sa katawan, ng Pamilya Song. Ang tatak na ito, ay maaaring lumitaw anumang oras. Huwag mag-alala, basta inumin mo, ang espesyal na gamot na ginawa ng inyong pamilya. Tiyak na gagaling ka agad. Kukuha ako ng gamot, babalik agad ako. Tuwing may sakit si Manman, ganito ba lagi? Ako ang may kasalanan nito. Kung sana nakahanap na ako ng inyong mag-ina ng mas maaga, hindi sana kayo nakaranas ng ganitong maraming paghihirap. Nakuha na ng boss ang katotohanan. Sino yan? Si Ginang. Shen. Alagaan mo si Manman. Babalik ako agad, ha? Nanay. Hindi maganda ang pakiramdam ni Manman. Samahan mo si Manman. Pwede bang makipag-usap? HMN. Okay. Liwanag ng buwan sa lawa. Sakay ng kawayan sa ibabaw ng lawa. Gia yan. Liwanag ng buwan sa lawa. Sakay ng kawayan sa ibabaw ng lawa. Gia yan. Dr. Shen. Paano mo alam ang kantang ito? Alam ko na ito mula pagkabata. Ito lang ang kantang alam ko. Si Song Jin at si Gia yan. Walang duda. Tiyak na walang duda. Buhok at buhok. Gia yan. Ikaw si Jayan. Ayos lang, hindi ka papatay. Ano yon? Song Jin. Si Jayan ay buhay pa. Si Song Yuching ay si Jayan. Hindi ako nagkamali ng tao. Mula simula hanggang wakas, ang taong hinahanap ay ikaw. Narito na. Lolo, tatay, kapatid, pangalawang tatay, tatay. Ito ang asawa ni Song Jin. Ay, tingnan niyo itong malaking tweet. Pagtingin lang, makakabuo ng anak. Haha. Sanshen. Oo, tama yun. Sa pamilya namin, bawat niya, kailangan mag-anak ng 5 o 6 na bata. Malugang. Kailangan mo talagang magpursige kasama si Ijun. Ang saya ng pamilya niyo. Ang dami ng paraan para manghikayat ng anak. Sa amin, palaging ganito. Masagana ang pamilya. Salamat sa iyong pagsisikap, Manugang. Maging matatag ka sa panganganak. Tinitiyak ko, pagkapanganak ng bata, walang problema sa pagkain at damit. Ha ha ha. Sinasabi ko, magpahinga na kayo. Hindi niyo ba alam na? Buntis na ang apo kong babae. Ano? Magkakaroon na naman ako ng apo. Kamusta ang pakiramdam ng apo kong babae? Pagod ba siya? Ngayon, ikaw ang amin, pinakamahalagang target ng Pamilya Song. Kaya't hindi ka pwedeng magkamali sa anumang paraan. Hindi na ito oras pa. Kunin mo na si Manman. Sige. Mga kapatid sa lahi, masaya ako makasama kayo sa ating pagtitipon ng pamilya. Ngayon, nais ko ipakilala sa inyo ang aking manugang at apo sa tuhod. Nanay, ay ha ha ha. Mga nakatatanda, talaga bang balak ninyo patawarin si Su Yuching na isang hindi kilalang babae na makapasok sa tahanan ng Pamilya Song? Kapag kumalat ito, anong silbi ng dangal ng Pamilya Song? Shen Jingyi, anong ginagawa mo dito? Su Yuching, hindi ako katulad mo. Walang hiya, nanghihingi ng pabor sa Pamilya Song. Sa huli, magkaiba tayo ng katayuan ng iyong pamilya at akin. Anong ibig mong sabihin? Ang kagalang-galang na pamilya ng Song ay pinapasok ang isang babae, walang moral, na hindi marunong ng respeto at kahihiyan. Kung kumalat ito, ano pang mukha, meron ng pamilyang Song, anak ng Shen, ngayon ay ang
Pribadong selusalo ng pamilya Song. Ikaw, isang estranghero, ay narito. Marahil ay hindi angkop, di ba, Ginoong Song? Ikaw ay may mataas na reputasyon sa pamilya Song. Ngayon ay mukhang, medyo nalilito na rin. Paano naman nakapasok si Su Yuqing, na hindi marunong magpigil, at posible pa, na may ibang lalaki siyang, nasa sinapupunan. Kapag kumalat ito, ano na ang mangyayari sa iyong mukha? Ikaw, ito, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam, kung talagang ganito ang sinasabi niya. Ang pamilya Song ay palaging, napakahalaga sa aming dangal. Kung talagang ganito ang sinasabi niya, ano ang natitira sa dangal ng pamilya Song? Ano ang natitira? Tama ka dyan. Shen Jingyi, ano bang pinagsasabi mo? Paulit-ulit mo na itong sinasabi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nandito ako ngayon, para sa pamilya Song. Lahat ay nakakita na, ng iyong tunay na pagkatao. Ikaw na isang ulila, na walang ama at ina, na nag-aasam na makisama. Ay talagang isang ilusyon. Shen Jingyi, sapat na ba ang sinasabi mo? Song Rindian. Isa lang siyang ulila, na walang ama, at walang ina. Bakit kailangan mo, na makasama siya? Sino ang nagsabing wala siyang ama at ina? Sino ang nagsabing wala siyang ama at ina, lolo at tiyuhin? Tay, bakit ka nandito? Tingnan mo ang ginawa mo. Talagang ikinahihiya ang mukha ng pamilya Shen. Anak na babae, ito ang munting regalo na inihanda ko para sa iyo. Sana magustuhan mo kayo ni Manman. Halika. Salamat, Dad. Manman, tingnan mo. Anong tawag mo sa kanya, Dad? Dad, ano bang nangyayari dito? Isa lamang siyang ulila. Ako ang iyong tunay na anak. Ikaw ay isa lamang sa aming Shen na, mga ampon, mula simula hanggang wakas. Ako lamang si Jayan, ganyang isang anak na babae, Jingyi. Humingi ng tawad kina tatay at kay Jayan. Jayan. Si Su Yuqing ay si Shen Jayan. Hindi pwedeng mangyari yan. Matagal nang namatay si Shen Jayan. Hindi pwedeng mangyari yan. Shen Jingyi. Noong panahon na iyon, tungkol kay Jayan. Kasali ka, di ba, Song Jingyan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hanggang kailan mo pa gustong itago ito? Tatay Shen. Tungkol sa pagkamatay ni Jayan noon. Hindi ito aksidente. Si Shen Jingyi ang mismong gumawa ng pagduduwag niya sa bundok. Hindi ako gumawa niyan. Tatay, hindi ako gumawa niyan. Sa lahat ng taon na ito, palagi kaming naghahanap, pero walang resulta. Akala ko si Jayan ay matagal nang umalis sa atin. Hindi ko inasahan na si Jayan ay hindi namatay at patuloy na nandyan sa tabi natin. Hindi ito posible. Paano siya pwedeng maging Shen Jayan? Niloloko ako. Sa totoo lang, noong nasa kolehiyo pa ako, nang marinig ko ang pangalan mo, nahulaan ko na ang iyong pagkatao. Pero noong panahong iyon dahil sa iyo, ako'y nagdalang tao ng hindi inaasahan. Kaya't ang usaping pagkilala ay kailangang ipagpaliban. Hindi kasi Shen Jayan. Ay Shen Jayan ay matagal nang patay. Atagal ko na siyang tinulak sa bangin. Lang taon na ang lumipas. Hindi ka pa rin nagsisisi. At ina nga, umaasa ka pang umamit ng mga tao para kidnapin. Anak ko, sa mga taong ito, ako, talagang nagkamali ako sa iyo. Tatay, naging mapagmahal ka sa iyo. Lahat ng mga ebidensya ng krimen doon, ngayon ay nandoon na lahat, nandito sa USB na ito. Ano pa ang mayroon ka, na gustong ipaliwanag? Sige, tao, ihampas siya palabas. Aking kapatid na Songjin, aking kapatid na Songjin. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Kuya Songjin, bitawan mo ako. Dumating ka, HMM. Hindi na ako kakain. Ha ha ha, ay. Huwag lang kayong tumawa. May inihanda pa ako para sa manugang. Ay, sandali lang. Sabi mo, unahin mo ako. Hehe, tingnan mo. Para sa manugang ko. Bagong bili na pulse Ares. Hahain ako. Kuya, itago mo na yung luma mong pulse Ares. Ipinapalam ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Ako ay may bagong ginawa na. Palaruan ng mga bata. Malapit na itong matapos. Gusto ko rin mag-enjoy. Ha? Jing Jing. Anong nangyari? Kamusta ka na ngayon? Okay lang ako. Manggang anak na ako. Ihanda mo ang sasakyan. Zang, bilisan mo ang paghahanda ng sasakyan. Ihanda na. Tara na. Tara na. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Gaano nakatagal siyang nandyan? Bakit hindi pa siya nangganganak? 15 minuto na. Ay naku. Sana lahat ay maging maayos. Ligtas ang ina at anak. Ay naku. Ngayon naman. Gaano nakatagal? Halos kalahating oras na. Hoy, kayo. Anong klaseng anak na ako ang ipinanganak ni Bunso? Sino ang anak mo? Anak na babae o lalaki? Sa pamilya namin, Song, bihira lang ang may anak na babae sa isang siglo. Oo, meron ng isang anak na babae. Sobrang swerte na ngayon. Tulad ko ba? Ako, anim lahat. Lahat ay may mga panglalaki hahaha. Sa tingin ko ay tama, ang una ay babae.
Kumaya ako ng 3 lalaki at 3 babae. Ha ha ha. Ay. Nanganak na. Nasa loob pa ang ina na nanganak. Congratulations, isang mayaman na anak na babae. Sabi ko na babae yun eh. Naku, ako kong babae. Ang sipag-sipag naman. Mula ngayon ang pamilya namin. Hindi na mawawalan ng babae. Ha ha ha. Binabati kita, isa na namang dalaga. UUIA. Binabati, may anak na namang babae. Ay you. Tumingin ka, nakangiti ang kuya ko. Binabati kita, isa na namang dalaga. Ay naku, tingnan mo, napapatawa mo ang kapatid ko. Ha ha ha. Congrats. Ang huli ay isang prinsesa pa rin. Ay naku. Congrats, hey. Haha, ang ganda talaga. Nagbukas ang mata ng ating mga ninuno para sa ating Song family. Nakapagpasaya tayo ng 6,000 anak na babae. Ay naku, hindi, mayroon pang mas marami. Siyam na prinsesa ang meron tayo. Tungkol sa 7 engkanto, ito ang aming angkan. May 7 silang anak na babae. Ha, ha, ha. Ang tatay at lolo, ngayon ay humahawak ng bata. Mas sanay pa sila kaysa sa akin. Talagang sila'y nagsusumikap. Bakit sila nagsusumikap? Pero ikaw pala, ang nagbigay buhay sa amin, ang pamilya Song, ng 7 prinsesa. Ikaw talaga ang pinaka-nagtiis, yung isa. Sila, hindi pinapayagan silang yakapin, kaya sila ang mas nakararamdam ng sakit. Ha ha ha.